naman. Pero need kong i-charge yung nail lamp ko or UV lamp. Kasi 2 bars na lang siya. Dahil ginamit ko siya nung dati. Nung nagawa akong nails. So, late na ako nakabangon. Mga oras na bang yun? 10 na yata. Mag-11. Or mag-12. Parang mali yung oras. Mali yung oras sa relo kasi nagbago yung oras. So, mga 11 na. 11 na. Sobrang late. Hindi pa ako makain. So, magbe-breakfast ako. And after that, ay mag-i-edit ako ng videos ko. Actually, happy ako kasi nakapag-edit ako kagabi habang tulog si Bibi. So, natapos ko yung mga dance videos ko i-edit. So, good yun. Nabawasan yung gagawin ko. And pwede ulit ako mag-video ng sayaw. So, mag-breakfast lang, and then edit, and then mag-walis ng bahay. And after that, magluluto. Or baka magluto muna, then walis ng bahay bago dumating yung client. Ganon. Yun naman yung plan ko today. And i-ready ko rin kasi yung pagkain ni Rem dahil double shift siya ngayon. Pumasok siya ng umaga, then mamayang gabi, papasok na naman hanggang hapon siya bukas. So, kailangan niya ng bakon para tomorrow then hindi siya magutom. So, yun. Let's go at mag-breakfast na tayo. So guys, bumili kami ng yung suction cup mount for camera. Tapos pang Osmo Pocket 3 to. Tapos ang laki pala nung sa Osmo Pocket 3 compared dito sa Osmo Pocket 2. Pero meron akong ganito na nabili ko sa Pinas dati. So, ito yung pinalit ko dito. Kasi para hindi kami mahirapan mag-vlog sa sasakyan. Kasi ang hirap eh. Lagi ako nakahawak sa camera. Ang kakangalay. So, ano ang sunod na gagawin? Wala ko masasayang yung bill, pero hindi. Ito kasi yun, yung kasama nito. Para siyang clip din. Pwede mo siyang i-clip anywhere. Tapos may ganyan. Pero sa car, hindi siya pwede. Kasi wala akong pagkiklipan doon. Sana okay siya. Baby, may try natin ito mamaya. Tapos nakaganyan. Tapos vlog-vlog. Dito yung Osmo Pocket. Tapos meron siyang lock. Pag dikit mo na siyang gano'n, ilalock mo siya. Tchadan! Para mas gaganon. So, yun lang guys. Yun lang ang haul today. So guys, mag-ready lang ako kasi may client ako ng 7 p.m. So ngayon ay 6:33 p.m. na. And pang ilang beses ko na siya naging client. Actually, gawan ko na siya 2 beses tapos nagpa-change color. So 3 na. And then ngayon ay pang-4 na. So, ayan, mag-ready lang ako. So, So, kapag nag-work ako, lagi ako nakatali. Kasi para hindi nagiging sagabal yung buhok ko sa pag-work. Pero, yung suot ko, ganito pa rin naman. Ganito rin. So, hindi na ako magbabago ng suotin kong damit. Mahaba na yung buhok ko, guys. Dati kasi super iksi niya. Walang gantong pabuntot na ganyan. Pero ngayon meron na. Yan, ginamos na muna ako para makapag-ready tayo. Hindi natin. Actually, ang goal ko ngayon, matapos ko yung nails ng 9 to 9:30. Kasi mag-work si Bibim ng gabi ng mga 10. Aalis yan mga 10. So, mag-isa ako mamaya dito. And yan yung goal ko na makatapos ako ng ganun. Para, sabay kami kumain ng dinner. Pero may removal kasi yun. And then, pero madali lang. Ombre, our nails. Hindi ko alam kung alin dun yung gusto niya. Malalaman ko yun mamaya kung ano yung bet niyang design. Pero, hindi ko talaga sure kung matatapos ko siya ng 2.5 hours. Kasi usually, ang removal ko ay mga 15 minutes. Pag-prep ko, 1 hour, I think. 1 hour, and then hindi ko sure yung pag-blend and paglagay ng mga nail tips. Pero, actually, mabilis lang yung pag-design. Yung pag-prep lang talaga ang matagal. Kasi gusto ko malinis tingnan yung nails. Para maganda rin syempre. Hindi lang para maganda sa picture, para satisfied din yung client. Kasi mas happy ako kapag nakikita akong happy sila sa nails nila. Aalis silang happy sila ganun. So yun lang guys. Parang ang puti ng face ko. Pero hindi siya maputi sa personal dito. Ang puti ko naman dyan. So yun lang guys. Be right back.
guys, finally nakatapos na mag-work and si Bibem ay umalis na. Hindi kami nagkasabay kumain. Ang ingay pala ng TV, tapos mag-vlog na naman ako. Pero yun, be right back guys. Imisin ko lang itong mga gamit ko dito sa table kasi tingnan nyo. Ganyan yung tsura niya. Ayan. And then meron pa dito sa baba. Meron pa dito. Ang kalat ko. Pero kasi nag-picture ako kanina. So, nakakalat yung mga yan. So, yan lang. Be right back guys. Imis lang to. Imis lang! Okay guys, so today, wait lang, medyo mataas kayo. Ayan. So today, magluluto tayo ng tonight pala. Gabi na eh. Hindi na today. Tonight. So tonight, magluluto tayo salmon. And siguro mga 3 lang yung lulutuin ko dito. Kasi para pang ulam ni Bibem, hindi ko alam kung kakain siya ngayong gabi. Pero ako kakakain ako ngayong gabi dahil nagugutom na ako. Hindi pa ako kumakain ng rice buong araw. Nag-spaghetti, then champurado ako. Pero rice na rin naman yung champurado. Pero hindi siya yung nakakabusog na na-solve ako kanarn. So, nagluluto akong salmon and then gagawang coleslaw. So, itong salmon na to is i-air fry ko. Pero, meron siyang sauce na mayo and sriracha and pepper. Yan, paghahaluin ko yon and then ilalagay ko siya sa ibabaw. So, ipapakita ko sa inyo. Lalagyan ko lang ng olive oil. And then, sa lagayan na to, ilalagay ko yung ito, mayo. Japanese mayo siya, yung QP. And then, pepper. And sriracha. Paghahaluin ko lang sila, guys. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo super duper anghang or sakto lang. So, ito, okay na to. Yung ganito kadami. Lapit ko kayo. Ayan. And then, maglalagay lang akong sriracha. And pepper. And then, mimix ko lang siya. And, lalagay ko lang siya dito. Lagay mo lang siya. Kalat mo lang siyang ganito. Ito yung na-request nung asawa ko na salmon na hindi ko na video sa day na life ko na vlog. So, dito ko na lang siya ipapakita sa inyo. So, itong air fry na preheat ko na yan. Nilagay natin siya dyan. And then, pindutin ko lang tong fish dito. And ayan yung kanyang 20 minutes and 325 Fahrenheit. Okay, so para naman sa coleslaw, cabbage lang ang gagamitin ko. And then lemon. So yung coleslaw, pwede nyong lagyan ng onion kung gusto nyo. Pero ayoko kasi ng onion. Hindi ako mahilig sa onion lalo kung hilaw. Kasi nahihilo ako sa niya. And ayoko yung amoy niya. Kukuha lang ako ng siguro half nito. Kasi medyo marami akong niluto na salmon. So ngayon, hindi ko alam anong gagawin ko. Ano ba yan? Na-pressure siya. Tanggalin ko yung makapal na part. So ready ko lang yung lagayan ko. I-slice nyo lang siya ng maninipis. Kung hanggang saan yung kayang nipis na gawin nyo siya. Go! Okay, so for the sauce, nalagay lang ako ng QP again. Hindi ko sure kung OA yung dami na ito, pero yun na yan. Siguro dapat ilahat ko na to. Yung lemon. So, maglalagay ang onting salt. And then, pepper. And then, maglalagay akong sugar. Pwede siyang powder, ay yung sugar, white sugar or honey, pero gusto ko ito yung blue agave kasi ito yung meron dito. And then, haluin ko lang siya. Pwede nyo naman ito lagyan ng milk or yogurt. Gusto ko sana yung may yogurt pero ayaw ni Bibem ng ganun. Hindi kasi talaga siya mahilig sa yung mga maaasim. Pero ito, ewan ko, okay lang sa kanya yung lemon. Hindi ko ma-sure kung yung ba yung lasa o kamay ko yung talaga yung maalat. I think, ilalahat ko na to. Hindi ko alam kung ganito gumawa ng coleslaw. Pero, sinerch ko kasi parang ganito yung mga nakikita ko. And okay lang siya sa akin. Okay lang siya kay Bibem. And nababalance niya yung lasa ng sa salmon. And dito, kasi ito medyo maasim yun. Medyo, ano yun?
ilalagay ko na itong cabbage. Siguro uunti-untiin ko kasi maliit yung aking lalagyan. So guys, ito na yung ating salmon. Ayan na siya. And then, antayin ko na maluto yung kanin. And then, ayayin ko na si Bibim kumain kung gusto niya. Kung hindi, ako na mag-isa kakain. So guys, ito na yung dinner ko. Salmon and coleslaw and rice. Hindi na sumabay si Bibim kumain sa akin. Kasi antok na antok siya dahil sa double shift niya. So, tinanong ko kasi siya kung kain siya, hindi na daw siguro. So, hinayaan ko na lang kasi, yun nga, tired siya. So, kain na. Ay, dadasal na pa.